Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ginugunita natin sa araw na ito si San Maximilian Kolbe, isang pari at martir. Siya ay isang Franciscan conventual. Mula sa bansang Poland, isinilang ng 1907, isang makabagong santo, at bilang Franciscano, siya ay nanguna lalo na sa ginamit niya ang media para magpalaganap ng pananampalataya at lalo na ng debosyon sa mahal na Birhen bilang Immaculata. Si San Maximilian Kolbe ay nakulong noong panahon ng World War II sa Poland at gumawa siya ng isang kabayanihan na merong nasentensyahan na isang pamilyadong tao. Ang ginawa niya, ipinagpalit niya yung sarili niya. Imbis na yung bilanggo na yon ang parusahan ng kamatayan, dahil sa ito'y may pamilya, ay pinakiusap ni San Maximilian Kolbe na siya na lamang yung parusahan ng kamatayan imbis na yung bilanggo na iyon. At dahil doon, nagpakita siya ng tunay na kabayanihan. Siya'y itinuring at itinanghal na martir ng ating simbahan, lalo na sa makabagong panahon. Hilingin natin ang kanyang panalangin upang masundan natin ang yapak ng pagsasakripisyo para sa iba. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang martir na si San Maximilian Kolbe. Ipagkaloob mong kaming nagdiriwang ngayon sa kanyang tagumpay ay makapanatiling di natitinag ng mga kumakalaban, pakundangan sa iyong pagkupkop sa amin araw-araw. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin Siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti niyo rin. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig, at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot.
Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang kapangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayoy marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning ng lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea, sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya
o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isda na mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tinatanong si Jesus kung siya ba ay nagbabayad ng buwis sa templo. Siyempre, nagbabayad naman ang Panginoon. Hindi siya tulad ng iba na tumatakas sa obligasyon na magbayad ng buwis. Bawat mamamayan, obligasyon sa kanyang bayan na suportahan sa pamagitan ng pagbabayad ng buwis. Kaya yung mga hindi nagbabayad ng buwis, maituturing na kriminal ng bayan dahil obligasyon natin sa bayan ang magbayad ng buwis. Kaya lang sa tagpong ito sa ating ebanghelyo ay merong pinahihiwatig si Jesus. At tinatanong niya kay Simon, kanino ba talaga dapat maningil ng buwis? Kung tutuusin, sa mga dayuhan dapat naniningil ng buwis, hindi sa mga mamamayan. At lalo na sa templo, dahil ang templo ay tahanan ng Diyos, kung tutuusin si Jesus bilang anak ng Diyos ay exempted. Hindi na dapat siya nagbabayad ng buwis. Yung mga anak, lalo na, ay exempted sa obligasyon na magbayad ng buwis. Ganun ang mga hari. Yung mga anak nila hindi pinagbabayad. Kaya nga, ang punto ni Jesus, siya bilang anak ng Diyos, exempted naman talaga siya sa pagbabayad ng buwis. Gayunpaman, dahil siya ay nagkatawang tao, naging mamamayan ng bayang Israel, ay nagbabayad siya ng buwis. Kahit exempted naman siya. Kahit hindi niya obligasyon na magbayad ng buwis. Una, para hindi siya makaiskandalo dahil lahat ay nangangailangang magbayad ng buwis. Bilang pakikiisa sa mga mamamayan, ginawa niya kahit hindi niya obligasyon. At dito ay pinakita ni Jesus kung gaano kadakila yung kanyang pagmamahal. Pag nagmamahal tayo, hindi lang natin ginagawa yung mga bagay na obligado tayong gawin. Ginagawa rin natin kahit yung hindi natin obligasyon. Ibig sabihin, kung ito lang ang hinihingi sa iyo, kung ikaw ay tunay na nagmamahal, nilalagpasan mo pa, dinadagdagan mo pa kung ano yung hinihingi sa iyo ng obligasyon. Kung nagmamahal ka, kusa kang nagbibigay ng nagbibigay, walang limitasyon. Kaya nga bumubukal sa puso mo yung pagmamahal at pagmamalasakit. Ganito ang pag-ibig ni Jesus. Kaya kahit hindi obligasyon,
pero hinihingi ng pagkakataon o kahit hindi niya obligasyon, pero para makakatulong sa mga tao, ay gagawin niya. Kaya nga dinadagdagan niya, nilalagpasan niya kung ano yung hinihingi sa kanya ng obligasyon. Pag ginawa natin ang obligasyon natin, yan ang minimum ng ating pag-ibig. Katulad sa ating unang pagbasa, ay pinapayuhan ng Diyos ang kanyang bayang Israel na tuparin ang kanyang mga utos. Pag tinupad natin ang utos ng Diyos, lalo na yung letra ng utos ng Diyos, letra ng batas, yun yung obligado tayong gawin, nagawa mo yung minimum. Minimum pa lang yon. Pero pag nagmamahal ka, hindi ka lang nakokontento sa minimum. Gusto mong maabot yung maximum na pwede mong gawin, na pwede mong ibigay. Kaya gano'n na nagmamahal, hindi lang kontento sa obligasyon, hindi lang kontento sa minimum. Ginagawa niya kahit hindi siya obligadong gawin. Para bang tayo, lalo na ng mga bata pa tayo, inuutusan tayo ng mga nanay natin sa mga magkakapatid, eto gawin mo, eto gawin mo, eto gawin mo. Kung ano lang yung inutos sa'yo, yun lang ang gagawin mo. Pero yung kapatid mo, hirap na hirap doon sa kanyang gawain, pwede ka namang tumulong, pero minsan dahil mga bata pa yung isip natin, bakit ko gagawin yan? Hindi naman yan inutos sa akin ni nanay. Gagawin ko lang kung ano yung inutos sa akin. Bahala ka dyan sa gawain mo. Yan ang isip bata. Pero hindi naman tayo isip bata. Mga matured na tayo. Kahit hindi naman inutos sa'yo, pero kung makakatulong ka sa kapatid mo, tulungan mo. Kaya nga nilalagpasan mo kung ano yung obligado ka lang gawin. Ganon din tayo sa komunidad natin, sa parokya. May kanya-kanya tayong gawain. Pero syempre, hindi lang tayo nalilimita doon sa kung ano yung obligado nating gawin. Magtulungan tayo. Lalo na kapag nakikita natin yung isang grupo, yung isang kapatid natin, nahihirapan, kailangan ng tulong, tumulong tayo. Kahit hindi naman iniutos sa iyo yun. Kahit hindi sakop ng iyong obligasyon. Kung tayo'y makakatulong sa iba, ay kahit hindi natin obligasyon, gawin natin. Dahil kapag ka nagmamahal tayo, hindi tayo nagbibilang. Pag nagmamahal tayo, hindi tayo nanunukat. Pag nagmamahal tayo, bigay lamang tayo ng bigay hanggat meron tayong ibibigay. Sapagkat ang pag-ibig walang boundaries. Ang pag-ibig walang limitation. Ang pag-ibig, pag nagdesisyon kang magmahal, ibibigay mo lahat-lahat. Hanggat meron kang maibibigay at magagawa, ibibigay at gagawin mo alang-alang sa pag-ibig. Kaya nga si Jesus na ipako sa krus. Pag tumitingin tayo sa krus, nakikita natin ang pag-ibig ni Jesus na nag-uumapaw. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi nanunukat, hindi nagbibilang. Lahat-lahat ibinigay ni Jesus sa atin para sa ating kaligtasan at katubusan. Sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat siya ang pinagmumulan
ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ating itugon sa bawat kailingan, Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang simbahan sa amang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao naway makibahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga pinangakuan natin ng dasal. Ipagdasal din natin ang mga nagpapamisa nating mga kapatid para sa kanilang intensyon, lalo na para sa mga may sakit at mga sumakabilang buhay na. Ama, katulad ng iyong anak na si Jesus, turuan mo rin kami na magmahal ng hindi nanunukat at hindi nagbibilang. Naway mag-umapaw ang aming malasakit sa aming puso. Gawin namin kahit mga hindi kami obligadong gawin para sa kapakanan ng lahat. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo, ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo't basbasa ng mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Maximilian Kolbe. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigang ikay ipahayag kahit siya'y mamatay. Pagkat minarapat mong kanyang matularan, ang anak mong naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa anak mo, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay mong lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihay. Bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Maximilian Kolbe, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Naritong kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tulad mo. Ligutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Maximilian Kolbe. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamayang gabi ay bispiras na ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, yung Assumption of the Blessed Virgin Mary. Kaya pwede uli kayong magsimba mamayang gabi dahil ang pagdiriwang natin ng Assumption mula mamayang gabi hanggang bukas. Bukas ang kapistahan ng Assumption. Ito ay napaka-importanteng kapistahan ng mahal na Birhen, kapantay ng Immaculate Conception. Pareho silang dogma ng ating pananampalataya, kaya sana makapagsimba tayo para parangalan ang patron natin, ang mahal na Birheng Maria, lalo na sa kanyang pag-aakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming